DZXL 558. Nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito ng programang kung saan ang kalusugan ay number 1. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program at 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. Radyo mo sa nutrisyon. Mga usapin ukol sa pangkalahatang kalusugan. Matutugunan ang inyong mga katanungan ukol sa samot-saring issue ng maayos na pangangatawan. Radyo mo sa nutrisyon. Mula ulo hanggang paa. Busog sa impormasyon. Itig sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host, National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores at Rod Marcelino. Mga kanutrisyon, ayon po sa Department of Health, umaabot na sa 82,000 na mga Pilipino ang naitalang may cancer noong 2010. At ayon naman sa Philippine Society of Medical Oncology, ang cancer po ay ikatlo sa 10 nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga Pilipino. Nasa diet ba ni Juan de la Cruz sa mga pagkaing nakapagdudulot po ng cancer? Ano-ano ang mga pagkaing maaaring maging sanhi ng karamdamang ito? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 6. Mga kanutrisyon, pag-usapan natin ang yan ay kasamang ating ninang sa wastong nutrisyon, National Nutrition Council Executive Director 4, Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Magandang tanghali po, Ma'am Bernie. Magandang tanghali rin sa iyo, Rod. At syempre, magandang tanghali po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Alam mo, Rod, yung pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng cancer na binanggit mo kanina ay laganap sa lahat ng panig ng mundo. Ayon nga sa World Health Organization International Association for Research on Cancer, noong 2012 ay 14.1 milyong tao sa buong mundo ang nagkaroon ng sakit na to. At sa taon ding yon ay umabot sa 8.2 million ang namatay naman dahil sa cancer. Parang ang dami, no? Ayo. Oo. At tinataya rin na tataas pa ng 70% ang bilang ng mga nagkakaroon ng cancer sa loob ng 2 dekada. Ano nga ba yung role ng mga kinakain natin sa pagkakaroon ng cancer? At ito ang tatalakayin natin ngayong hapon. Sinasabi nga nila, ma'am, dati daw yung cancer ay sakit lang ng mga de buena familia. Mayayaman. Na mga mayayaman. Mayamanin na sakit. Oo. Pero ngayon, pati yung mga kumakain ng galunggong, sardinas, na mga noodles. Mahal na rin kasi yung galunggong. No, kaya, pero talaga nagiging uso na rin itong sakit. Oo, yung sakit. Oo. Wala nang pinipilian. Kahit sino, pwedeng magkaroon ng cancer. Pwede ring bata. Pwede. Hindi na, dati medyo matatanda na, di ba? Yes, mga thunders lang yung tinatama. Ngayon, hindi na. Pati, mga bata pati na tayo. Kasi, kasama tayo, mga bata. Hindi pa naman tayo. Nandun sa... Anyway, mga kasama. Sasamahan po tayo sa talakayang ngayong hapon. Walang iba kung hindi ang ating resource person na si Dr. Ating Suki. Ang ating Suki. Pang ilang beses na ba ito? Madami-dami na. More than 1. Marami-dami na rin. More than 3. More than 3. Ayan. Si Dr. Rachel Marie B. Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society. Magandang hapon po, Dr. Soriano. At Rosario. Rosario, yun. Sorry po. Dr. Rosario, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Doc. Thank you. Welcome back. Yun. Opo. And tuwang-tuwa po ako na andito na naman tayo para mapag-usapan itong mga cancer at sa ngayong hapon na to parang napaka-interesting ang topic natin. Tama po. Welcome back po. And you're very correct. Napaka-interesting yung topic na importante kasi kanina may kasalubong po akong doc at yung pinakatanong niya, Rod,
ano ba yung mga pagkain na nabanggit mo kanina na posible? Ay, oo. Kasi in-announce mo yung yes, kanina ma'am sa programa, kaninang umaga. Previous program mo kanina. Sabi ko, malalaman nyo Straight po to the yung... point. Yes, malalaman nyo po, ma'am, sabi ko sa kanya, yung sagot mamaya sa alas 12. So, nakikinig siya ngayon. Opo, nakikinig siya ngayon. Si Nanay Marisa, thank you very much for tuning in. Dok, yung una kong tanong, ano po ba yung cancer? Dahil alam natin, ito'y isang sakit na nakakatakot. Yes. Opo. Isa siyang grupo ng mga sakit kung saan tumutubo yung abnormal cells, no? Hindi ito nakakahawa. Ang pagtubo ng abnormal cells galing sa sarili nating katawan. Okay? And sinasabi natin na may mga risk factors kasi na dapat pagbabantayan kasi pwedeng tumaas yung ating porsyento or yung percentage, no, na pwede tayong magkakaroon ng cancer if itong mga risk factors na ito present. Plus, of course, merong mga tinatawag natin na carcinogens na pag na-expose tayo doon, ito yung carcinogens, yung mga bagay-bagay na kung baga siguro ibabahagi na lang natin kung sa apoy, ito yung pansindi. Okay? Oo, na pwede rin na pag na-expose tayo dito ng matagalan, constant exposure over time, tataas yung risk natin na pwede magkaroon ng cancer. Nakakatakot lang ko dito, no? Kasi as you grow older, kung hindi maganda yung lifestyle mo, then mas tumataas yung chance. In fact, beyond the age of 75, sabi nila 1 in 4 Filipinos will develop cancer. Balik lang po ako, Doc, sa definition nyo na hindi nakakahawa. Bakit po siya hindi nakakahawa sa iba? Hindi kasi siya infectious. Hindi naman ito yung... Hindi ito tulad ng sipon na pag humahatching yung isang tao, pwedeng lumipat doon sa kabila, no? Hindi siya bacterial din. Okay. Oo, yung paglagana, pagtubo ng cancer cells na ito, parang galing to sa loob lang ng katawan natin. So, tama po ba, Doc, yung sinasabi na lahat daw tayo may cancer cells? Lahat tayo may chance, no? May magkaroon chance, ng we have oncogenes. Oncogenes, okay. So ito yung mga genes na pwedeng ma-express to develop cancer. Kaya lang meron din tayong mga suppressor genes. Okay. So kung na lang masyado na itong malalim, no? Pero kung sa DNA so, may mga mo, cells na excitable, meron namang kampante lang. Kung ma-excite sila masyado dahil siguro hindi maganda yung ginagawa lifestyle natin, doon siya parang natitrigger. Okay, so ano po yung mga trigger or doon muna tayo sa risk factors. Okay. Nasabi niyo na kanina yung edad. As you grow older, higher yung chance na magkaroon ka, no? If also, yung sinasabi nila na some families are prone to have cancers, no? Parang so genes ba po yun, Doc? Well, yung genetics kasi, you are born with a set of genes. So kung meron kang, kunwari yung sa breast cancer, natuklasan natin na meron palang yung tinatawag nilang BRCA1 or BRCA2 gene na dapat magsusuppress yun ng cancer, pero pag may diferensya doon, pag may mutation doon, hindi na niya masusuppress. Kaya mas mataas yung chance na with other environmental factors, then pwedeng tumaas yun. So, genetically, there are some people predisposed. Family-wise, you can also have predisposition. Pero ito lang yung sinasabi natin kasi hindi automatic. Dahil hindi sa pamilya nyo. For all cases. Hindi naman for all cases. And hindi automatic sa isang pamilya kung merong history na ikaw din automatic din yun. Kasi pwede naman nating iwasan yan. Diba? So yung suppressors, yun po yung pwedeng panglaban dun sa excitable cells. We have to keep those suppressors healthy. So pwede rin sila palang maging excitable kung hindi sila healthy. Kung hindi sila healthy. At saka yung katawan naman, meron tayong natural killer cells. Lumalaban kasi yung katawan natin. Pag konting-konti pa yung kunwari may magkakaroon ng cancer cells, lumalaban naman yung katawan natin. But then, kailangan yun, maganda talaga yung immune system mo. Healthy ka dapat. Dapat healthy ka talaga. So, Doktora, yung what about sex or gender? Meron ba yung risk? Siyempre, risk factor siya? Siyempre, ang babae, mas prone siya sa breast cancer and
mas, kasi ang exposure niya to estrogen, mas mataas. And of course, meron siyang cervix na wala naman yung lalaki, yung kwelyo ng matres. So, pwede siya magkaroon ng cervical cancer. Yung mga lalaki naman, mas more prone sila for prostate kasi ang babae wala namang prostata. Pero meron din po ba ang lalaki ng breast cancer? Nagkaka-breast cancer din po, ba? kaya lang very low lang ang kanyang incidence. Siguro sa mga breast cancer sa babae, parang less than 1% lang siya. Dito naman tayo, Doc, kasi karamihan sinasabi ngayon ng mga tao, ma'am, kung bakit laganap yung ganitong klaseng sakit dahil sa bukod sa lifestyle natin, yung mga pagkain na kinakain ng mga tao. Kaya tumataas yung kaso ng cancer sa Pilipinas. Ano-ano po ba yung mga pagkain, especially yung top 5, Doc? Opo. Top 5. No, Okay. na Parang artista, parang sine, no? parang survey lang ngayon. Baka sa SWS. Baka mamaya awayin ako ng mga gumagawa nito. Yung top 5 na pwede ba nating iwasan ng Siguro, tao? we will just, meron tayong i-mention, no? We have to think about meat and bowel cancer. Diba? Meat so, and- when you say meat, actually, babanggitin ko yung mga processed meat. Okay? Yung mga processed meat. So, ano yan? Marami yan. Oo. Kaya nga sabi ko, Yung mga baka mamaya delata. aawayan ako. Mga tosino, hotdog, mga ganon. tosino, longganisa. All of these kasi are processed meat. Even ham. Di ba pinoprocess siya? Habang pinoprocess kasi siya, meron kasi tayong nilalagay na preservative. Usually, that's nitrates. Oo. Diba? Para tumagal, So, no? Yes, parang po. tumagal yun. Unfortunately, nakaka-trigger din yon ng mga, hindi magandang reaksyon doon sa katawan natin pag panay and pag matagal-tagal Kain. na kinakain natin yun. Dok, ang mga bata ngayon, parang yun na lang lagi ang gustong Tama, kainin, tama. lalo na pag Exactly. breakfast, Aside from processed meat, siguro, I would say na makaka-apekto siguro if tayo ay kakain ng mga heavily salted and pickled foods. Okay. So, yung masyadong maalat, yung mga process, meron din ganyan. Tsaka yung mga pickled foods, di ba? Tumataas din yung doon. And of course, alcohol intake, we have to take that into consideration. And, Dok, yung mga klase ng preparation, halimbawa, yung burnt, no? Oo, yung inihaw na napakasarap Inihaw. para sa Pinoy, no? Inihaw. Kasi pag nag-iihaw tayo, merong mga chemicals na produce pag masyadong mainit yung Baga, yung apoy. well, it's the high temperature dun sa meat when we're cooking it. So they're saying na mas lower daw yung temperature if we boil, pinapakuluan, if we steam, or even yung roast na lang or bake, lower daw yung temperature. Kaysa sa grill. And then ito kasing grilled on charcoal naman ito, no? Well, aside from high heat that can release those chemicals, yung charcoal din, 'di ba? Pag yung 'di ba yung mantika galing doon sa Karne. sa karne, 'di ba? Ang Oo. sarap noon. Pag pumunta doon sa doon sa mga nagkikinig po, ang ganda ni ma'am, ni Dr. Rosario. Yung sabi niya, ang sarap nun. 'di ba pag Masarap talaga oo, yun. pag umusok yun, no? It smells so good, but actually for every langhap mo ng masarap, potentially pala. Diyan pa Okay. naman mahilig yung mga Pinoy kung Oo. bakit ang daming mga, di ba? Barbecue. Inasal, Yung mga inasal. Yes, Oo. inasal. mga manok, lechon manok. Yes, so Oo. siguro naman, we're not saying don't eat, no? Kasi nutrition should be taken into the, parang dapat i-consider natin, ang nutrition, hindi lang, wala talagang like, bad boy na isa lang. Okay? Nag-i-interact kasi Oo. sila, Doc. Ano po? And then, yung ating kasing nutrition, dapat kasi balance din. Moderation. Oo, di ba? Parating sinasabi yung moderation. Sabi ko, wag na lang moderation kasi ngayon parang moderate. Ano na ba ang moderate ngayon? Parang alaki Puro na ng unli. parang unli na lahat. But we're saying eat a more well-balanced diet. Ayan. And of course, if we're talking about food, Oo. I think we also have to think about ano ba yung mga pang-kontra naman natin doon sa mga bawal. Mamaya po natin Ayun. pag-usapan yung mga Opo. kontra. Pero bigyan ko ng daan itong Yes, ma'am. nag-text. We have also callers sa ating linya long distance from Zambales na magtatanong. Siguro si Edna muna ng Unahin Zambales. natin, ma'am. Oo, sige po. Alright. Si Edna from Zambales. Magandang hapon, Edna. Magandang hapon po, sir. Opo, Edna. Ano po yung tanong nila kay Doc Rosario? Sir, ang tanong
tanong ko po, ano po kaya ang bawal doon sa, pirahan na po siya ng adenocarcinoma, lung cancer, stage 2? Ano po ang bawal sa lung cancer? Adenocarcinoma. Anong bawal na kainin? Yes, ma'am. Wala naman tayong sinasabi talaga na bawal kainin, no? Although, we are also saying na baka makakatulong, no? And yung mga pagkain na so-called carotenoids, no? Galing sa fruits and vegetables, ano ba yung mga mapupula at orange na mga At saka green, no? Oo, leafy greens. Yung mga sweet potato, tapos yung bago itong mga ebidensya ng mga cruciferous vegetables tulad ng cabbage, cauliflower, broccoli, and ito, petchay. Meron ito sa Pilipinas. Mas mura na konti. Excellent vegetable choices daw ito for those with lung cancer. Pero ma'am, yun po din, yung we have to, kailangan maalalahanin natin na mas maganda yung balanced meal talaga. Hindi yung kasi binanggit natin po sa radyo, hindi na tayo kakain ng chicken or meat, no? Siguro bawasan na lang talaga natin yung taba na lang. Okay? So yung balat ng manok, okay, walang masyadong taba. But then more of lean protein, di ba, yung chicken, yung pork white meat, yung walang taba, walang mga skin, mga isda. Yung mga, at saka, pwede yung mga isda. Kasi kawawa naman yung mga pasyente natin pag hindi rin natin sila pakainin. In fact, there are some patients, nireklamo nila. Alam mo, doktora, magmula nung nagkasakit ako, ang dami ng pinagbawal sa akin, mas lalong nangangayat. Mas lalong matamlay, mas lalong na-depress. Nako. Okay? Saka bababa ang kanyang immune system pag pumayat siya. We're just saying na focus on the good na or yung nutritious na pagkain, pero wag naman masyadong bawalan yung pasyente natin. Siguro po yung alcohol, baka yun gusto nilang bawalan yun. Oo, at kung nag-i-smoke, titigil ang smoking. Oo, kasi ito lang cancer, maybe he really has to stop smoking. Ayan. Okay. May effect po ba ang sobrang timbang sa pagkakaroon ng cancer, Doc? Directly ang taba at ang cancer, walang direct link. Wala. Okay. But alam natin that kung ikaw ay tumataba, no? Yung tawag natin na obesity. Okay. Isa sa risk factors for several cancers. Ang mga cancers na kasama nito na for obesity na dapat pagbabantayan natin, cancer of the colon, cancer of the breast, cancer of the kidney, yung yung esophagus. Ano ba yung esophagus sa Tagalog? Yung daanan ng pagkain natin. Gallbladder. No? Gallbladder is yung organ kung saan yung andoon yung ating abdo. No? Abdo. And then of course yung endometrium or yung mattress. Lining. Yung lining ng mattress ng babae. Yun ang nakikita nilang parang may kaugnayan. Okay? Pag sobra ang timbang ng babae. Mas magiging risk factor siya doon. Ano naman po, Doc, yung mga dapat baguhin sa diet ng mga Pinoy po para makaiwas sa ganitong sakit? Sakit po na cancer. Kung ako ay titingin sa isang normal na Pinoy na pamilya, kadalasan yung ating mga almusal, kung hindi siya processed meat, fried meat, or fried food siya. Siguro bawasan natin yung puro mamantika. Oo, mamantika, no? And then of course, palitan natin yung ibang mga processed food with something na yun bang healthier. Kunwari, sino bang nagsasabing bawal kumain ng munggo sa umaga? Diba? O sino nagsabi na bawal maglaga ng baboy sa umaga? In fact, diba, dapat nga ang ating breakfast should be daw the heaviest meal and the best meal of the day. Secondly is, ang Pinoy ngayon, lalo na yung mga kabataan, mahilig nang kumain sa mga fast food. Alam naman natin na hindi sila yung healthiest places to eat because they're high fat. Ang pangalawa, ang dami doong mga sugar drinks. Mahilig talaga tayong uminom ng mga matamis at mga soft drinks. So, hindi rin maganda yung masobran tayo sa sugar kasi kung over din, di ba? Ma-convert din ito later on into fats, no? And siguro yung ang isa pang dietary na babantayan natin sa Pinoy, yung pag uminom na mga tatay,
Sinasabi kasi nila, limit to under 2 drinks for men, alcohol po ito, and under 1 drink for women. So, wag lumampas. Ang problema natin, dahil pag uminom tayo, hindi natin alam kung kailan tayo titigil. Parang wala nang bukas. Oo. Parang walang karugtong ang 1. Yes, ma'am. Parang walang susunod na number ang 1. Puro 1. Puro 1 lang. Puro 1. Ayun, kasi So, yun din control lang. yun din ang napapansin natin, lalo na pag andyan yung barkada, diba, andun din yan sa advertisement, di ba? Parang masaya pag yung barkada, nag-inuman. Yeah, but we really should learn how to limit that kasi that will affect, no? And hindi ito diet, but when people get together, Filipinos, we do not mind if may isang nagsasmoke, kahit isa lang siya, 10 kayo ng 10, naninigarilyo na rin. Kasi binubuga na niya. And so, bawalan na. Yes, and we do know that cigarette smoking is the number 1 talaga siya kontra ng mga cancer doctors. Okay, tama-tama. Share ko na yung ating word for the week, Rod, no? Na salitang grains, yan. Ang grains po ay mga maliliit, matitigas na buto na uri ng pagkain. At may 2 uri nito, yung cereals at ang legumes. Ang cereals ay mahalagang mapagkukunan ng carbohydrates na nagbibigay ng lakas o energy sa katawan. Ang mga halimbawa ng cereals ay kanin, mais, oats, wheat, sorghum, at iba pa. Ang mga halimbawa naman ng legumes ay soybeans, black beans, garbanzos, munggo, at iba pang beans. Ang whole grains ay mga grains na hindi gaanong naproseso at taglay pa nito yung kanyang bran at saka germ. Halimbawa nito ay brown rice at whole wheat. Maski yung popcorn, Rod, considered yun as whole grains. Ang refined grains naman ay dumaan na sa proseso tulad ng milling para hindi agad masira. Kasama dito yung mapuputing bigas na hilig ng Pinoy, harina at mga pagkain gawa mula dito tulad ng crackers, cakes at pastries. Yan. Alright, thank you very much po, Ma'am Bernie. At doon naman sa mga may katanungan kagaya ni Ed na kanina na nag-long distance pa from Zambales, abay, maaari po kayong mag-text mga kasama sa 0921-431-1044. Ulitin ko po yung mga numero, 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng Smart. Yung Globe number naman natin ay 0927-650-6795. O kaya tumawag po sa aming landline sa 882-2374. 882-2374. Mag-i-interact din kayo sa aming hashtag Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6 at i-add nyo rin po kami sa inyong circle sa Google+. Panoorin din po ninyo ang dating episode, pati na rin itong episode natin ngayon sa aming YouTube channel sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 6. One word lamang po yun. At mapapanood nyo din po kami in high definition sa Ustream DZXL Online TV, sa Signal Digital TV Channel 209 at sa Dream Cable TV Channel 5. Sa social media naman, bisitahin niyo po kami sa Facebook. I-like nyo lamang po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. One word po yun. Maaari nyo rin kaming bisitahin sa aming website sa nnc.gov.ph at sa official Facebook page na NNC Official. At as Bernie, ibigay na po natin ang ating text question of the day. Ito ang isa sa mga inaabangan ng ating mga kanutrisyon dyan. Okay, ang tanong mga kanutrisyon, magbigay ng 2 uri ng pagkain na maaaring magdulot ng cancer. Napakadali mga kasama. Alam nyo po ang sagot. So text na po ang inyong sagot sa ganitong format. Full name, space, eksaktong address. Pakisama na rin po pag sinabing eksakto, kasama dyan ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. At syempre huwag kalimutan ang inyong sagot. At isend po yan sa 0908-579-6898. Sa ating pagbabalik mga kasama, mga kanutrisyon, ay pagpapatuloy natin ang ating talakayan tungkol po sa diet at cancer. Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1.
Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ipinakikilala ang kampyon ng 10 Commandments, si Mang Moy. Commandment number 1. Kumain ng iba't ibang pagkain. Iba't bang pagkain? Yes, mga pagkain nagbibigay ng iba't ibang sustansyang kailangan natin. Halimbawa, Sa protina, may itlog, isda at butong gulay. Sa carbohydrates, kanin, mais o tinapay. Vitamin at mineral, gulay at prutas. kung halo-halo. Ibang commandment na yan, Elmer. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ano ang pangatlong commandment, Mang Moy? Commandment number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ka ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Alright, welcome back po dito sa Radyo mo sa Nutrisyon. Kasama pa rin natin si Dr. Rachel Marie B. Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society, at pinag-uusapan natin ang cancer at nutrisyon. Nabanggit kanina, mga kasama, na may mga pagkain na nakaka-cancer. Oo. Meron din bang mga pagkain, Doc, na makakaiwas po sa sakit na cancer? Wala naman tayong sinasabi na may specific na pagkain, no, na parang yun na lang ang kakainin mo para maiwasan yung cancer. But what we are saying is merong mga pagkain na posibleng protective sila. Okay? Against cancer, pag ito ang ating kinakain, or siguro mas damihan natin yung ating mga yung intake natin dito, no? So siguro simulan natin vegetables, no? Yun nga binanggit ko kanina na cruciferous vegetables. Ano ba ito? Broccoli, cabbage, cauliflower, bok choy, pechay. Bok choy. Okay? And kailangan siyang i-slice or nguyain para ma-release yung kanyang mga yung mga chemicals nito, yung mga cancer fighting chemicals na. Of course, there's kamatis. May lycopene po ito. Siguro narinig na natin to, no? Protective ito against prostate cancer. And siguro you must have around 2 servings in one day. 1 servings is actually parang 1/2 cup. So, konti lang pala, no? So, kamatis, pwedeng kainin natin yon. And then, of course, yung ating mga whole grains, yung binanggit kanina ni Ma'am Bernie, ni Ask Bernie, mahalaga din yon. Nabanggit na kadami-dami, fighter ito sa colorectal cancer naman. Babantayan lang po natin yung nabanggit natin na mais, because dito sa Pilipinas minsan yung ating mais pag naimbak at hindi nabenta kaagad, hindi naluto kaagad, hindi gamitin kaagad, magkakaroon ng aflatoxin, amag. Pag yung inamag kasi na mais, so with peanuts, pag yung inamag na yon, pwede kasi yung merong fungus or molds doon tutubo, magre-release naman yun ng aflatoxin. Kaya siguro ito yung rason kung bakit medyo mas mataas ang incidence natin ng liver cancer sa Cebu, Cebu area, Cebu province, dito siguro sa Manila, no? But of course, we have to do more research on that. The other one is leafy and green vegetables, no? Good sources of antioxidants. Yung sinabi nating beta-carotene and lutein. Okay? Maalala natin kanina, binanggitan natin pang-kontra to sa mga lung cancer sana, no? Pero dapat kasi ihalo-halo ito lahat ng pagkain na to. Hindi yung one time lang. Yun na lang kakainin mo. Of course, we need the other ones, no? O kung gusto pa natin ng mga spices, merong turmeric. Okay? Yung turmeric. Yellow ginger. Yes, yellow ginger. Yung tinatawag natin na garlic. Bawang, Garlic is good. Bawang, no? Green tea.
Alam natin, marami din yung antioxidants, yung mga berries. Kaya lang sabi ko, ano namang berries natin sa Pilipinas? May strawberry, kaya lang mahal din siya, no? Pero sige, banggitin na lang natin kasi pinapabanggit natin. And of course, grapes. Medyo meron din mapagkamahalan, pero pwede naman, no? Kasi meron itong resveratrol na siguro naririnig na rin ang audience natin. And of course, ito, paborito ko to. And pwede nating ma-access kaagad. Beans. Okay? Beans is very good also, no? Kasi good source din siya of antioxidants. Legumes. So, kidney beans, red beans, pinto beans, lahat po ng beans pwede rin. Okay. Ma'am, isa pa doc na texter. Oo. Opo. Galing sa Zamboanga, Sibugay. Kay Imelda, sabi niya, good PM Doc. Tanong lang ako, paano po malalaman kung may breast cancer ang isang pasyente? Okay. Kung ang sinasabi natin parati na sana mga kababaihan, 1 linggo pagkatapos ng kanilang menstruation, sasalatin ang kanilang sariling suso, no? At titingnan natin kung meron ba tayong makapa na bukol. Kasi yun ang pinaka-common na presentation ng breast cancer. Makakapa mo may bukol. Patingnan natin sa doktor, lalo na pag ito ay may asosyasyon na parang namumula yung balat, nagkakaroon ng parang balat ng pongkan, ng orange, may sugat. Balat ng suso. Balat ng suso po ito. Kasi di ba breast cancer pag-uusapan natin. Or may lumalabas sa utong or sa nipple na siguro parang fluid, lalo na pag bloody. But number 1 talaga na siguro makakapa or makikita ng Pinay will be the bukol. Okay? So, and, dapat 1 week after menstruation. 1 week after menstruation. Meron po itong technique kasi sa pag-examine. Hindi lang basta-bastang kapa-kapain mo lang, no? Dapat kasi all area. So, kung gusto mo mag-start sa utong, paikot ng paikot, palaki ng palaki ng palayo ng palayo, sorry. Palaki ng palaki at palayo ng palayo hanggang yung buo sa utong, hanggang yung buong breast nakakapa. And then pati yung kilikili. Kasi minsan may mga kulani doon. And yung, hindi ko alam kasi, supraclavicular area. Ano ba to? Yung sa may bandang lieg. Oo. Yung sa gilid po ng lieg na kung minsan dyan din may kulani, kakapain din natin ito. So pag may kulani, ma'am, dapat magpatingin? Pag may kulani, magpatingin talaga. At saka pag may bukol, basta pag may nakikita at nararamdaman ng pagkaiba sa suso, patingnan natin kaagad. Of course, kung idadaan naman natin sa mga, wala bang testing para dyan, doktora? Pwede naman tayo, no? Yung tinatawag natin na mammogram, no? Mammography. Minsan pinapartner ito with ultrasound. Okay, but minsan din kasi hindi kaya to ng ordinaryong Pinoy, no? Marang mas may ibang priority kung ano ang gagastusan. Check up. Okay, so yung breast self-examination na lang po. Okay. So, dahil nasa tamang panahon na tayo, Rod, kailangan na natin pong mag-recap. Dumating na yung tamang panahon. Oo. At sa pinag-usapan nga po natin na napaka-importante, ang cancer. Ang cancer po ay isang nakamamatay, nakaramdamang nakakaapekto na sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Ito ay kadalasang bunsod ng stress, kawalan ng sapat na tulog, paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, pati po yung sobrang taba or matabang-mataba at yung mga pagkaing may chemical or carcinogenic component na nakasasama sa katawan. At ilan sa mga pagkaing nabanggit na nga po ng ating resource person na si Dr. Rachel Marie Rosario na maaaring magdulot ng cancer ay mga number 1 ay processed food, mga pagkaing hinaluan ng artificial coloring, preservatives, at iba pang chemical bago, habang at pagkatapos maproseso. Pati na po yung mais na in-emphasize ni doktora, mais at mani na baka may amag na. Oo. Upang makaiwas sa cancer, kumain ng iba't ibang uri ng pagkain araw-araw, kasama na ang prutas at gulay, whole grains tulad ng brown rice, oatmeal at whole wheat bread. Ang mga pagkain ito ay siksik sa mga bitamina, mineral, fiber at antioxidants para mapanatiling malakas ang immune system at malabanan ng pagkasira ng mga selula sa katawan.
Patuloy na pa rin ang pananaliksik sa epekto ng iba't ibang pagkain sa katawan, pero ang pagkakaroon ng wastong nutrisyon, tamang timbang, sapat na tulog, at physical activity at pag-iwas sa stress, paninigarilyo at pag-inom ng alak ay mga paraan upang makaiwas sa cancer. At nakasama natin ngayong hapon mga kasamang ating guest resource person na si Dr. Rachel Marie B. Rosario, Executive Director ng Philippine Cancer Society. Maraming salamat po, Dr. Rosario. Maraming salamat din sa pag-invite sa akin. At baka may mensahe pa po kayo para sa ating mga suki ngayong hapon bago ko tayo tuluyang magtapos sa ating programa, Dok. Ayan, kung meron tayong gustong kainin na masarap, bantayan lang natin kung ano yung mga bawal at yung mga kakatulong. Huwag po tayong matakot masyado doon sa mga cancer kasi kung maaga yung maagapan, then we can do something about it. I-announce natin ang 6 na nanalo na tig-100 pisong cellphone loan. Eto na po sila, ma'am. Ang 6 na mapalad na winners. Ang unang winner of 100 pesos na cellphone load ay mula pong Bulacan, Norzagaray, si Vicente Valerio. Congratulations. Pangalawang winner of 100 pesos na cellphone load, si Mary Ann Rivera from Manalo Street, Puerto Princesa City, Palawan. Ang pangatlo naman ay mula pa, ma'am, sa Pangasinan. Pangasinan, Laguna. Ano to? Pagsanhan. Yun. Pagsanhan. Pagsanhan, Laguna. Si Mario Fernandez. Ang pang-apat naman ay mula sa Buena Vista, Antique, si Joshua Soriano. Ang panglima ay mula po sa Borongan, Samar, si Beverly Flordeliz. At yung pang-anim naman ay galing pa sa, napakalayo, Malabon City. Journalyn Pangan, congratulations po. Okay, pareho. Tatlo equal, babae, tatlong lalaki. Congratulations po sa ating winners. Yan po ang ating naging talakayan ngayong hapon. Sana'y muli namin kayong nabusog ng kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon at kalusugan. At huwag po kayong mag-aalala mga kanutrisyon dahil marami pa rin mga tanong, ma'am, na pumapasok. May mga katanungan pa rin. Abay, maaari pa rin po kayo mag-text ng inyo pong mga katanungan sa 0908-579-6898 dahil kahit wala na po tayo sa ere, ito ay sasagutin ng ating resource person na si Dr. Rachel Marie Rosario sa tulong po ng ating production team. Dahil yan po ang patuloy na serbisyo publiko ng radyo mo sa nutrisyon. At muli po tayo magsasalo-salo sa isa na namang malusog na talakayan sa susunod na Sabado sa ganap na alas 12:30 ng tanghali dito po sa radyo mo sa nutrisyon sa DZXL. Tandaan mga kasama, dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi mga kasama ang maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon, solusyon, positibong aksyon. Tandaan po, malusog na katawan, malusog na isipan para sa malusog na mamamayan. Ako pang inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami pong inyong kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang Year 6. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang